Alright mga K2, gamit naman natin ngayon QJ Motor na Fortress 400. Let's go, birahin natin. Uy, ganda ng torque. Uy, 100. Ganda ah. Okay ito ah. Overtaken natin to mga to. Oh, late lang yung overtaken no. Sarap i-drive nito ah. Relax na relax. Pasok na pasok to para sa mga beginner, big bikers na lalo ang hanap is maxi scoot. So ito pasok na pasok din sa inyo to. Hanap. Oh, 130. Hey, wa 31. Kaya para sa akin mga tol, itong motor na to, pasok na pasok sa akin to. Nagustuhan ko itong motor na to kumpara doon sa una nating na-review na ADX 160. Problema lang, wala tayong pambili. Alright mga K2, gamit naman natin ngayon yung QJ Motor din na Fortress 400. So ganda na itong motor na to, 400cc legal expressway. So kung makikita nyo yung kanyang panel gauge, yan, digital na. Dito yung RPM, dito yung gas, saka yung temperature engine. Ganda yung ano nyo oh. Dito salong-salo mo yung hangin. So kung nabubuga sa hangin, pwede may taas. Ayan oh, may button dito sa may left hand ko. Yan, so ganyan. Para di ko masyadong mabugbog sa hangin. Ayos ah. Ganda na itong motor na to. Malakas yung RPM nya, yung torque malakas. Let's go, birahin natin. Uy, ganda ng torque. Uy, 100. Nabubugbog ako ng hangin ah. Ano pa ako? Ganda ah. Okay ito ah. Pahangin lang tayo, tang gulong, tapos pagas na rin tayo. Para ganda yung maging rides natin, walang hintuan. Kasi comfortable naman tong motor. Oh, ang ganda ng torque, ang lakas oh. Ayos. Pagpapatayin natin siya, ganito. Mayroon siyang button, tapos mayroong yung gasolinahan niya, rekta na pala oh. So 91, bigyan mo ako ng 300. Pagasan natin guys, para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Alright, napagpagasto tayo. Nangina ko na ng tama ang mga gulong. Let's go na. Kung nyo pansinin yung front tire signal loss, quick click, iglolo ko yung sensor nya. Kasi itong motor na to ay isang test ride unit. So hindi lang ako ang gumamit nito, marami na. Ganda ng torque. Para nakakargadong Aerox or NMAX. Alright. Anong panel gauge niya no? Akala mo tablet eh. Ang taas nung motor na to, tapos yung hangin salon-salo mo. Alright, biga. Ganda ng ano, acceleration. Nakakatuwa. Pasok na pasok to para sa mga beginner, big bikers na lalo ang hanap is maxi scoot. So ito pasok na pasok din sa inyo to. Di ba kasi ako napag-drive ng X-Max tsaka T-Max mga tol eh. Ayun, pangarap ko motor yun, T-Max. Kasi sa mga nakikita ko review, at the same time pagka binibira yun, napakaganda ng RPM. Harap. Comfort na comfort. Napaka sa panel gauge niya mga tol, makikita nyo dito lahat yung trip A, trip B, ilang degrees yung panahon natin, 38, tapos orasan. Tapos makikita rin dito yung ano, yung PSI ng gulong, 39 PSI front, 34 PSI rear. So far so good. Very relaxing. Ganda ng Reno, responsive. Konting pitik lang ng preno, napahinto nyo na tayo. Oh, ganda ng overtake oh. Dito packet guys, tingnan natin yung sa atin niya. Mga pura patag lang tong maxi scoot na to eh, suwanan sa atin.
throttle. Let's go. Ayun no, puno sila. Ay, doggy. Tayo nag-test ride nun ng Ninja 250. Ito natin din-test ride yun eh. Dati mag-task dito. Wow, dito tayo dyan oh. Wow, sarap. Ha. Woo! Sarap. Woo, 130. Ka mabibitin kung beginner na big bike ka, pero sanay ka na sa mga malalakas na motor, syempre baka mabitin ka dito. Alright mga naitusa, ito si QJ Motor Fortress 400. Ayan, so ito yung looks niya. Meron siyang malaking logo dito na QJ Motor. Ito yung kanyang headlight, visor, napakalaking visor, at saka dual disc brake siya sa harap. Yung mga signal light niya ang laki. Ito ayun, para siyang running lights. Headlight niya, dalawang ganito. Ayan, so ang laki ng kaha niya, napakalaki. Panggilid, makikita niyo sa panggilid niya o sa CVT niya, napakalaki ng panggilid niya. Grabe. At mababasa niyo dyan, kabilaan, Fortress 400. Yan. Ito yung likod niya mga tol. Dual shock, syempre. Single disc sa likod. Stock pipe. Tapos yung radiator niya, ayan mga tol. Oh. Wala kang makikita na parang screen or fan. Sarado siya. Tapos ito, ito yung parang pinaka-bank sensor niya. Oh. May dalawang klase na pakan, sangkit ko, tsaka pwedeng ganyan. Tapos ito yung footrest ng back ride natin. Pakita ko sa inyo upuan, napakalaki rin. Ito, masarap itong ipapa-boss pa ito sa'yo, if ever. Para mas maging comfort pa. Lambot siya mga tol, malambot. Ayan. Mababasa nyo dyan, QJ Motor. Dito yung bandang balakang ko na isasandal ko dito mga tol. Napaka solid. Tapos ito yung tanke nya. Dito naman tayo sa panel gauge tsaka sa mga switches nya. Open natin yung panel gauge. Kung kanina nakikita nyo kumukurap-kurap siya. At ayun pala, yung visor nya umangat mga tol once na in-start nyo. Nasa sa inyo na kung bababa nyo, tatasan nyo, meron naman dyang controller ito. So isayin muna natin, ba't ganyan itsura nya, parang nagbiblink-blink pero sa mata ko hindi. So palitan natin yung panel gauge para hindi naggaganyan, baka isipin nyo sira eh. So ito meron siya controller dito. Ayan. So ayan mga tol, pwede kang pumili dyan ng panel gauge mo. Meron ding RPM yan. Mapapakita ko sa inyo kasi yung automatic na, kung makikita nyo may automatic dyan, kunwari umaga ngayon nakaputi talaga yung panel gauge. Ngayon pag naggabi, kulay itim yan. So activate natin yung black. So ayan, para hindi pangit tignan, masyadong parang nagloloko yung itsura sa ating GoPro. Sa shots lang ng GoPro natin yan na parang umukundap-kundap na ganun. So ito yung kilometer per hour. Ito naman yung RPM nya mga tol. So makikita nyo dyan lahat ng information ng motor. PSI, temperature, voltage, ayan, gasoline, check engine, ABS, oil at iba pa. So ito yung mga switches nya. Ito yung high beam, passing, hazard, left and right, kusina. Tapos ito yung switch nya para mandar. Kailangan mo nang pindutin to. To ignition the start. Ito. Ayan. Para siya. Tapos ito hazard mga tol. 1,600 RPM yung kanyang idle. Ayan. Tapos pag i-adjust nyo itong kanyang visor. Ito merong button dito na arrow. Pababa. Pinutin mo lang yan. Bababa na yan. Yun! Binababa ko lang para kitang-kita ko yung view. Kanina yung viewing ng GoPro, nakaganyan siya. So, kala nyo okay yan sa mata natin. Medyo naduduling kasi ako. Kasi ang point of view ng mata natin iba eh. Kumpara sa GoPro, iba yung kuha. So, magkaiba yan ng viewing. Papatay muna natin. Pagpapatay ng proper na pagpapatay ng makina. Ito, may switch na dito. Bago nyo siya susian na papatay.
So dito naman tayo sa upuan. Paano buksan yung upuan niya, no? Pakita ko sa inyo. May pagka-security itong motor na to kasi hindi mo siya basta-basta ma-operate. Once na wala ka talaga na itong card na to na maliit na to. Ito yung pinaka-access card niya para magamit po itong motor na to, no? So pag tinap ko to within 2 seconds, mag-open yung likod, yung kanyang upuan. Ayan, napakalaki. Pwede ka maglagay ng tubig at yelo at lagay mo ng beer. So ayan, napakaluwag niya mga tol. Ayan, ay itsura niyan. Sarado natin. Dito naman tayo sa gasoline tank niya. Hindi mo siya basta mabubuksan. Wala rin siyang susian. Ayan. Wala siyang susian dyan. Kailangan mo siyang i-open. Pag na-open mo siya, nakita mo yung panel gauge, umilaw na, pwede mo na siyang buksan. Yan. So, ang pinakatakip nito mga tol, ito na. Ito na yung pinakatakip niya mismo. Itong rubberized na to, ito na yung nagsisilbing oil seal niya para hindi tumapon yung gasolina. Once na na-open mo na yan, open na yan mga tol. Ganyan lang siya i-operate. Napakasimple lang. Basta, hindi mo siya basta ma-operate pag wala kang susi. Okay? Pagpapatayin mo siya, ganun lang din. Yan, umilaw na siya mga tol. Nakita nyo? Pwede rin siya maging keyless mga tol. Pansinin nyo to. May dalawa siyang ito yung susi niya na tawag na keyless. Ito naman yung para kahit hindi gamitin to, mag-i-start siya na manually. So ito mga tol, tingnan nyo to in my experience lang slide ko siyang pag ganon. Iilaw na yung panel gauge. Ayan. Tapos ready to start na siya. Start natin Kaya niya, walang susi yan nakapatay yan. Ito yung susi niya Start natin Andan. Pwede siya maging keyless. Bulsa mo na lang yung isusi. Okay. Yung reading ng kanyang speedometer nasa likod mga tol. Para siyang Honda Click or Honda scooters. Testingin natin yung susi. Kung paano natin siya papatayin. Pag papatayin naman natin siya mga tol, swipe lang din natin. Try natin swipe. Patay na. Ganun ka basic, no? Para ka nag-swipe to the left, swipe to the right. So yung mga tol, napakalupit na itong motor na to. Isa pa mga tol, hindi mo bubuksan yung mga pakit niya pag di mo siya sinusihan. Ayan, hindi siya mabubuksan. Ayan, tingnan natin susian natin. Manual lang. Kailangan kasi iilaw yung panel gauge Ayan. Pag umilaw na yan, mabubuksan mo na yan. Ganyan yung cellphone natin. Kasyang kasi yung phone natin. Sa kabila naman, meron din ditong saksakan or USB type para sa ating pagcha-charge. Alright, sa gulong naman mga kanay 2, meron tayong stock na gulong Pirelli, napakalupit, Angel scooter. Ang size naman nito is 120 by 70 by 15. Sa likod naman, ganun din syempre Pirelli pa rin. Ang sukat naman sa likod 150 by 70 by 14. So mas maliit tong isang to. Tubeless na siya, harap likod. Ayan mga tol, napakalaki ng gulong nito. At kung balak nyo bumili nito at lalakihan nyo pa yung gulong niya o magpapati pa kayo, hindi ko sigurado kung kakayanin kasi napaka-konti na lang na allowance. Yan na yung maximum niya na sukat para sa motor na to. So kung lilitan nyo po pwede, pero kung lalakihan nyo pa o gagawin nyo pang patitan, hindi na siya obra mga tol. So yan na yung pinaka sukat niya na gulong. Dito sa visor mga tol, marami kayong pwede ilagay. RFID tulad nito. Kung mag-NLEX, SCTEX, Tiplex at Skyway kayo, ayan, na marami kayong pwedeng space sa paglagyan dito. So para sa height ko na 5'8", mga kanay 2, abot ko tong motor na to. Naka flat footed ako. Pakita ko sa inyo. Yan yung itsura pag nakasakay. Tapos pag tinaas ko yung paa ko, yan yung forma niya. Ayan. So may alaman siya mga tol. Ayan makakapag-adjust ka ng paa mo pag nangangawit ka sa ride pa rin. O kung nangangaray ka pa rin sa position na yan, magagalaw mo naman yung paa mo. At sa bigat niya 185 kilograms, kaya mo tong motor na to. Basta marunong kang mag-scooter, marunong kang mag-gas-gas. So pura gas lang naman to mga tol. Kaya may drive to kung nakapag-drive ka na ng Aerox, NMAX, PCX, Mio, Mio Sporty. Kung nakapag-drive ka naman yan. Itong isang to malaki lang, pero ganun din naman ang performance niya or ang pagpapatakbo niya, same din lang naman. Kumbaga tong motor na to 400cc lang, at the same time mas malakas ang engine nito at mas malaki siya, mas bulky. So ganun din naman, same lang sa scooter, sa ibang scooter na nagagamit natin. At kung sa center stand nyo naman siya mga tol, napakadali lang din. Kahit na isang kamay lang, papakamali center stand, makakapag center stand ka na ng ganong kadali lang. Kaya para sa akin mga tol, itong motor na to, pasok na pasok sa akin to. Nagustuhan ko itong motor na to kumpara doon sa una nating na-review na ADX 160. Problema lang, wala tayong pambili.
Alright mga tol, subukan natin mag-charge. So ako, sariling diskarte ko to. Ganito gagawin ko sa cable ko para magkasya dun sa loob ng packet ng motor. So iano ko siya, circle ko siya ng bilog, tapos saksak yung phone ko. Ayan, tara na, let's go. Sa go. Sobrang lakas nung hangin, yung visor ko bumababa na lang ng kusa eh. Maganda pala yung ganitong panel gauge, oh. Kita yung RPM saka yung kilometer per hour. Sarap i-drive nito, ah. Relax na relax. Busina yung yung busina lang may parang ano, TMX. Yung busina lang parang ano, maliit na motor. Sarap. Hataw kung hataw. Ay, may mga unggoy. Ang ganda ng braking system nyo. Yung ABS talagang kapit na kapit. Oh, haha! Kung magkakaroon lang ang ganitong motor mga na ito, halagaan ko lang talaga ito sa langis, yung panggilid, yung CVT, dilinisan every 3,000 or 5,000 kilometer, yung mga preno. Ayan, mga basic maintenance. Hindi kayo papaya ng motor na to. Okay na okay. Siguro pag nakagamit ako ng mas magagandang brand, yung mga high-end brand, syempre iba yung pinag-uusapan doon. Yung iba nga 400cc lang, high-end brand, sobrang mahal, di ba? So may kanya-kanyang ano yan eh, specialty yan. Pero ako kasi madali ako makontento eh, as long as naibigay yung tunay na ligaya na kinakailangan ko. O yung gusto ko, masasatisfy naman na ako mga na ito. Solid Maxi Scoot, piga-piga ka lang. Oh. Tsaka ito QJ motor, syempre hindi ko masasabi na high-end brand siya, ha. Pero tingin nyo naman, responsive. Parang wala rin pinagkaiba sa mga high-end brand na motor. Mabilis din. Oh, yun naman, diba? Preno, okay, ganda. Konting pilik lang, talaga nagpreno na siya. And guys, nga pala ang per kilometer per liter na ito nasa 32 to 35 kilometer per liter to. So okay na rin, hindi na masama. Siyempre 400cc to. Pasok na to sa ano, matipid na mga motor na Maxi Scoot. Overtaken natin to mga to. Oh, dali lang yung overtaken, no? Okay to, pang endurance mga na ito. Palag-palag ako dito. Ganda mo yung panggilid din nito para mas maganda yung performance. Alright, tugulan. Hi. Preno, ang ganda. Oh, ABS. Hindi siya basta-basta nag-skid or naglalak. Dahan-dahan yung pinapahinto yung motor pa nagpreno ka. Hey, what? 31, 33. Bitin yung daan eh. Pero okay na ako sa 130, 133. Tapos tingin natin yung 0 to 100. Tara. Full throttle na yan guys, ha. Oh, ang bilis mag 100. Ilan ba guys? Ilan naabot? Woo! Woo! Kasarap. Piga-piga lang.
2 seconds, lupit no? Ang bilis. Parang nakakargado ng NMAX Aerox saka 4 valve, big valve. May dragging pa to. Oh. Kaya nga pag napalitan din yung mga parang center spring neto, clutch spring, pulley, degree, ganda manakbo na ito. Syempre, mas magandang CVT, mas magandang power, mas magandang input ng power yung bibigay niya sa'yo. Performance, ito yung R3 Motors mga tol. Alright. So ito yung QJ motor nila and Bristol bikes na may pre-test ride ngayon lang itong March 25 to 28. So after that day, dadalhin na to sa ibang dealers para matest din ng ibang customers na dito sa Pilipinas. At the same time makilala dito sa Pilipinas no, itong brand na to.